Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong maaga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyon sa inyong palamatinan. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, Enero 10, 2026. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Ginaduso nga signal jamming sa Dinagyang Festival, wala ginpaboran ni Mayor Raisa Treñas. Breaking o kon ICPO Director kag hepe sang ICPS2 ginrelieve bangod sang lapses sa investigasyon sa pagkamatay ni Vice Mayor Lamasan. Security preparation sa Dinagyang Festival hindi maapektuhan sunod sa PRO6 apisar sang pag-relieve sa duwa ka opisyal sang ICPO. ICPO ginahingyong publiko nga hindi magdala sang backpack kag pointed material sa highlights sang Dinagyang Festival. Kag pagpamuno sa task force kanlaon gintugyan na sang OCD6 sa OCD Negros Island Region. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:07 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala ginpaboran ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sukod ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang ginaduso nga signal shutdown sa Dinagyang Festival 2026. Ginpahayag sang tagpamaba sang alkalde paagi kay Joy Fantelaga Gorzal inibangod sa posible huol nga madulot sa pumuluyo kag bisita sa syudad nga magadugok sa festival. Kasunod sang sinapol sang alkalde upod sa Police Regional Office 6 sa pagpamuno ni Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan, DRDA Police Brigadier General Alexander Mariano, DRDO Police Colonel Roland Bulalakaw, kag outgoing ICPO Director Police Colonel Kim Legada, ila ginistoryahan ng mga preparasyon para sa nagahilapit nga Dinagyang. Ginpahayag sang Iloilo City Government na hindi sila magsugot sa signal shutdown, labi pa kag wala sang kasiguraduhan nga hindi maapektuhan ang kaiping nga kabanwahanan lakip na ang probinsya sang Guimaras. Dugang man nga rason bangod ginpahayag sang NTC nga wala sang device ang mga network companies nga makakontrol sa mga coverage sa proposed signal shutdown. Sa baylo nga network shutdown, ginahinyo sang LGU kag IFFI na ipatuman ang mas hugot
kag visible nga security measures agud masiguro ang kaluwasan sang publiko sa bug-os nga tion sang Dinagyang Festival. Nagpasalig naman ang Philippine National Police nga full force ang ila pagpatuman sang seguridad upod ang mga force multipliers para mapabilin ang kalinungan sang selebrasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-relieve sa Police Regional Office 6 si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Legada kag Iloilo City Police Station 2 Chief Police Captain Jeffrey Delgado bangod sang ginaligar lapses sa investigasyon sa pagkamatay ni Vice Mayor Amy Lamasan. Sunod kay PRO6 Director Josefino Ligan, ginpaibalo na sang opisina ni Iloilo City Mayor Treñas na tuhol sa pagka-relieve sang duha ka opisyal epektibo January 8. Gintumod ni Ligan ang delay nga pagkadto sa scene of the crime operative sa diin nagluntad ang insidente. Naglabot pa sa 36 hours antes makadtuan sang soko kag inilapse sa procedure sang PNP. Naibaluan isa ini sa mga rason sang pagpadulong ni Interior Secretary John Vic Remulla agud matagaan sang kasanagan ang pumuluyo sa gintunaan sang kamatayon sang BC Alcalde. Magapungko naman nga officer in charge sang ICPO si Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Roland Bulalakaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi maapektuhan ang security preparation sang Dinagyang Festival 2026 sa pisar sang pag-relieve nanday ICPO Director Kim Legada kag ICPS2 Chief Police Captain Jeffrey Delgado. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, may serye na sang meetings nga napatigayon kag plansyado na ang security plan sang ICPO. Sa pagbantay sang kapulisan sa Dinagyang Festival, masobra 3,000 nga pulis ang i-deploy para mapasigurong kalinong kag katawhay sa pagsinadya sa mga pumuluyo sa festival. Naibaluan nga ginrelieve sa Delegada kag Delgado bangod siyang ginapasuni lapses sa investigasyon sang kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginainganyo sang Iloilo City Police Office ang publiko nga likawan ang pagdala sang knapsack bag, backpack, kag pointed materials lakip na ang ballpen sa nagailapit nga Dinagyang Ati-Ati Tribe Competition kag kasadyahan sa Kabanwahanan. Suno kay ICPO Director Police Colonel Kim Legada lakip ini sa pagabantayan sa kapulisan sa entrance kag mangin subject sang pagpangusisa sa otoridad sa highlights sang Dinagyang event kabahin sang pagpatuman sa hugot nga seguridad. Sabay naman sa mga health workers nagatrabaho sa capital lang sang health facilities malapit sa venue sang programa kinahanglan nga magpakita sang ID agod nga mapasugtan nga makalabay sa mga frisking areas. Ginahingyo man sa kapulisan sa mga kiosko nga nagabaligya sang ilimnon nga maggamit sang plastic cup sa baylo nga magserbe sang botelya sang makahulubog nga ilimnon. Nag-request man sang mobile jail ang ICPO sa BJMP sa diin magaserbe temporaryo nga detention cell sa mga magatugas sang ekskandalo sa kahiwatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang magadugang sang isa pa ka performance area para sa Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2026. Ang anunsyo ginpahayag pinaagi sa Facebook page sang Iloilo Dinagyang Festival sa idalom sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Pahayag sang tagdumalangan nga bangod sa high demand sang publiko nga makalantaw sang full performance sa mga tribo sa Dalanon, magadugang sang performance area sa distrito sang Lapas. Dugang sang IFFI nga naghiwat na sang konsultasyon sa mga participating tribes kag maga-coordinate man sila kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas lakip na ang safety kag security committees, traffic offices kag iban pa nga stakeholders para sa matalunsay nga pagpatuman sang dugang nga judging area. Madumduman nga hindi kapareho sang nagiligad nga matinuig nga may mga judging area sa palibot sang downtown area sini nga tuig. Una na nga gintumod nga may duha
ka judging area sa Iloilo Freedom Grandstand kag Iloilo Sports Complex. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sunod-sunod nga festival uman sa Western Visayas kag Negros Occidental sini nga bulan sang Enero. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masako ang bulan sang Enero sa turismo sang Western Visayas bangod sang sunod-sunod nga pasundayag sa mga festival. Sa Western Visayas sa Enero 7 tubtob 18, lauman ang Ati-Atihan Festival sang Kalibo Aklan. Enero 9 tubtob 18 naman ang Palayag Festival sang Buena Vista Guimaras. Enero 10 tubtob 11 ang Boracay Ati-Atihan. Enero 10 tubtob 25 ang Ginagyang Festival 2026. Enero 13 tubtob 18 ang Bugas sa Lusong Festival sang Bugasong Antique. Enero 15 ang Bayluhay Festival sang San Joaquin. Enero 22 tubtob 25 ang Panobason Festival sang Valderrama Antique. Enero 23 tubtob 31 ang Saad Festival sang Leganes Iloilo. Enero 25 ang Ginagsa Festival sang Dumalag Capiz. Kag sa Enero 27 tubtob 31 ang Pahinis Festival sang Lawaan Antique. Sa bahin naman sa Negros Occidental, sa Enero 9 tubtob 18 ang Sinulog sa Kabangkalan, Sug-Alaw Festival sang Idi Magalona sa Enero 14 tubtob 18, Dinagsa Festival sang Cadiz sa Enero 16 tubtob 26, kag Lubay-Lubay Festival sang Kawayan sa Enero 17 tubtob 25. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalag sang isa ka pagbuga ang PHIVOC sa kanlaon sa makaligad nga 24 oras ang ashing activity naglawig sang 15 minutos. Samtang yara naman sa duha ka volcanic earthquake ang nabalahag halin sang Enero 9 tubtob Enero 10. Ang sulfur dioxide flux naglabot naman sa 4,126 tons kada adlaw sang Enero 9. Sa karon nagapabilin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, formal na nga gintugyan sa Office of the Civil Defense Region 6 ang pagpamuno sa Task Force Kanlaon sa Office of the Civil Defense Negros Island Region sa isa ka seremonya sa syudad sang Bacolod. Ang seremonya ginpangunahan ng NDRRMC Executive Director Harold Cabreros, outgoing Task Force Chairperson Director Raul Fernandez, Regional Director sang OCD 6 Region 6, kag incoming Task Force Chairperson Donato Sermeno III. Suno kay Sermeno, komitido ini sa nga pabakuron ang mga nalabot sang Task Force Kanlaon. Pila sa nahimo sang Task Force Kanlaon, amo ang initiation kag drafting sang Kanlaon Recovery and Rehabilitation Development Plan nga nagaplastar sang talunsay nga transition halin sa emergency response padulong sa long-term recovery sa mga residente. At isar nga natugyan na ang chairmanship sa OCD-NIR, magapadayon ng OCD-6 sa paghatag suporta pinaagi sa technical assistance, coordination, planning, kag surge capacity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Plano nga magpahamtang sa Mother and Child Unit ang Iloilo Provincial Hospital sa Banwasang Pototan. Sa Enero 8, nagsapol si Iloilo Congressman Lawrence Defensor sa Department of Public Works and Highways kag Department of Health Western Visayas Center for Health and Development sa Iloilo Provincial Capitol para istoryahan ang ginaduso nga Mother and Child Unit. Lakip sa mga ginhambalan sa Sinapol ang mga disenyo kag layout sang pasilidad, katuyuan sang plano nga mapalapit sa mga pumuluyo ang mga serbisyo medikal ilabi na para sa kabataan kag kababainhan. Magahatag man ini sang specialized kag patient focus nga pag-amuma sa mga iloy kag kabataan. Ginalaunan nga matapos ang proyekto sa 2028. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 8:18 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik dugang nga balita bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Philippine Standard Time, alas 8:20 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa dugang ng mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. liwat nga ginpanumduman sang Iloilo Provincial Health Office ang pag-practice sang 3 ka M kontra superflu kagiban pa nga balatian. Suno kay Iloilo Provincial Health Office Chief Dr. Maria Socorro Quinyon, dapat i-practice sang publiko ang magmask, maghugas sang kamot, kag magdistansya gud malikawan ang paglaktas sang balatian kaangay sang flu sa iban nga tawo. Sa karon, ginpahayag sang medical doctor nga wala pa sang advisory nga ginpapanaog ang Department of Health tuhoy sa superflu. Dugang pa nga pahayag ni Quinyon, common ang balatian sa mga may winter ukon malamig nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI OIC Regional Director Yusores ginpatpat ang iya 5 ka prioridad subong nga 2026. Si JP Hervas para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpatpat ni Department of Trade and Industry Western Visayas ug DTI WB OIC Regional Director Mutya Yusores ang iya 5 ka prioridad sa buwan 2026 suno sa bago nga pinuno sa ahensya. Ini ginalkipan sa pagpabaskog sa Digital Consumer Protection Services. Nakip diri ang pagpakilala sa mga moderno nga sistema na magapasulhay sa pagproseso sa mga dokumento sa ilang mga kliyente. Sa bulig sa mga negosyo centers kag masangkad ng mga outreach activity, pabakuron man ni Yusores ang paghatag sa alalangay nga access sa mga serbisyo pang negosyo kag mga oportunidad sa kabuhinhan, pamatan-on, katigulangan kag mga tumandok. Tinguan man ni Yusores kung mapapag-on ang export sa bulig sa mga priority industry cluster kag pagpanami sa market exposure sa mga halal certified MSME. Pagatutukan man sa ahensya ang pagpabakod sa innovation kag startup ecosystem, partikular ang pagpasangkad sa IT BPM kag pagluso sa Healthcare Information Management Service bilang nagapanghuna nga investment strategy. Subo nga kadamo sa kalidad kadungan sa pagbago sa klima, prioridad man ni Yusores ang papapagod sa MSME resilience pinaagi sa mga business continuity plan kag green economic development. Si Yusores ang ginpahamtang nga bago nga pinuno sa DTI Western Visayas humalin Enero 4. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Trade and Industry nagpanagtag sang negosyo kits sa 157 MSME na apektado sang kalamidad sang nagligad nga tuig. Si JP Hervas para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagparagtag sa nanwaytuhay nga negosyo kit sa Department of Trade and Industry Western Visayas sa DTIWV sa 157 ka Micro, Small and Medium Enterprise sa MSME sa rehiyon sa nagligay nga tuig. Ini sa dalom isang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o kung PPG program na nagatuyo nga masiguro nga wala sang magagbay negosyante nga mabayaan pagkatapos sa mga krisis kag katalagman. Sunod kay DTIWV OIC Regional Director Mutia Yusores, ang 157 ka benepisyaryo ginalakipan sang 40 ka MSME sa New Washington Aklan nga nagbaton sang talabahan kits, fish cage kits, kag salyoran kits bilang bulig sila pagbangon sa nanginhalit sang oil spill. Nagbato naman sa livestock, retail, kag karinderya kits ang 29 ka MSME sa probinsya sang Antique nga napektuhan sang sunog kag El Nino. Sa Capiz, ginatagan man sang karinderya kag sari-sari store kits ang 35 ka MSME na apektado sang El Nino kag Elcac Surrendery sa Maayon. Nagpanagtag man ang ahensya sang kits para sa fish pen, water filling station, souvenir shop kag food services sa 25 ka MSME gikan sa Hordan kag Sibunag. Samtang 28 ka MSME sa Iloilo nga apektado sang sunog ang nagbaton sang kits para sa grocery, meat o fish stands, printing kag repair shop na negosyo. Ang programa ng indako nga bulig sa pagpanumbalik sang palangabian, paghatag sang dugang nga trabaho kag pagpabakod sang ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod noon nga nagpauli sang 3 ka medalya sa SEA Games, ginpanginbulahan ni Mayor Gasataya si JP Hervas para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpanginbulahan ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang kadalagaan ni Katrina Drilon Loreteso. Ginpanginbulahan ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang kadalagaan ni Katrina Drilon Loreteso sa 33rd SEA Games sa Thailand. Si Loreteso nga residente sa barangay Montevista kagkatapos sa Philippine National Rhythmic Gymnastics Team ang nagpauli sang 3 ka bronze medal para sa Rhythmic Gymnastics Team. 2 balls and 3 hoops apparatus routine kag 5 ribbons apparatus routine. Magluwa sa iya pagpangibabaw sa sports, si Loreteso ang nagpangibabaw man sa academics. Si Loreteso nag-graduate ng magna cum laude sa BS Pharmacy kag nangin 5th placer sa 2024 Pharmacy Board Exams. Sino kay Mayor Gasataya, ang kadalagaan ni Loreteso nagdala sa dako nga dungog kag inspirasyon hindi lang sa mga Bacolod noon kundi sa bugos nga nasyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napolcom Executive Officer Rafael Kalinisan mainit nga gin-abi-abi sa kapulisan sa iya pagbisita sa Police Regional Office 6. Si Paul Tarosa para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Mainit kay ginabiabi sa Police Regional Office 6 sa National Police Commission Vice Chairperson kag Executive Officer Rafael Kalinisan sa iyang pagbisita sa Camp Martin Delgado sa syudad sa Iloilo. Ang mainit na pagbaton sa opisyal ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan kag mga opisyales sa PRO6. Sunod kay Attorney Kalinisan, ginagkalipay sila nga makabisita sa PRO6 sa istoryahan ang mga plano ug mapasangkad pa ang pagserbisyo sa kapulisan sa Western Visayas. Kumpiyansa man ang opisyal sa kalidad sa pagserbisyo sa kapulisan sa riyon sa pagpamuno ni Brigadier General Ligan. Ang PRO6 ang unang regional office ng PNP na ginbisita ni Kalinisan sa Gwa sang Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita man sa Iloilo Provincial Capital si National Police Commission Vice Chairperson Attorney Rafael Vicente Kalinisan. Ang bisita ginbaton personal ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. Ginistoryahan sang duha ka leader ang pagpabaskog sang kalinom kag katawhay sa probinsya sang Iloilo. Ara man sa courtesy visit, sanday Napolcom 6 Regional Director Benjamin D. Ausen Florentino, Assistant Regional Director Joseph Celis, Claudette Ann Talamera Carmari, kag mga tiglawas ng Iloilo City Metro Lions Club. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita,
Agod mapasanyog pa ang kapasidad sa mga estudyante sa pagbasa, naghiwat sa Reading for a Cause ang The Brighter You Tutorial Services sa Mandurriao Elementary School. Gintudloan sa mga tutor volunteers ang mga pinili nga estudyante sa elementarya sa pagbasa nga ginpahamtang sa literacy station sa Bulutuan. Tema sang ginhiwat nga Reading for a Cause amo ang A Brighter Future Begins with a Brighter You. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Gagamayad tong mga balita nga natipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag John Magallanes sa engineering team. Radyo Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.